Kamusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Ang pagbasa mula sa ikalawang sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Korinto. Mga kapatid, ang naghahasik ng kaunti ay mag-aani ng kaunti, at ang naghahasik naman ng marami ay mag-aani ng marami. Ang bawat isa'y dapat magbigay ayon sa sariling pasya, maluwag sa loob at di napipilitan lamang, sapagkat ang pag-ibig ng Diyos ay kusang pagkakaloob. Magagawa ng Diyos na pasaganain kayo sa lahat ng bagay, higit pa sa inyong pangangailangan, upang may magamit kayo sa pagkakawang gawa. Gaya nga ng sinasabi ng kasulatan, siya'y namudmod sa mga dukha. Walang hanggan ang kaniyang kabutihan. Ang Diyos na nagbigay ng binhing ihahasik at tinapay na makakain, ang siya ring magbibigay sa inyo ng binhi at magpapalago nito upang mamunga ng sagana ang inyong kabutihang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Si Pablo noon ay papunta sa Judea at magdadala siya ng tulong sa mga Kristiyano doon na nakararanas ng taggutom. Dadaan siya sa Korinto at humihingi siya ng tulong sa mga taga-Korinto upang magpadala ng ayuda sa Judea. Kaya hinikayat niya ang mga Kristiyano na maging generous. Kaya sinulat niya na ang naghahasik ng kaunti ay mag-aani ng kakaunti rin. Ang maghahasik ng marami ay may maasahang maraming ani. Ang pagtulong sa kapwa ay tulad ng paghahasik. Tinatapon ang binhi na hinahasik. Parang sinasayang lang ang ito. Pero sa totoo lang, ang naghahasik ay pumupunla ng kinabukasan. Iyan ang investment. Hindi tayo nagsasayang sa mga bagay na tinutulong natin. Magbigay tayo. Pero hindi parang napipilitan lang. Gusto ng Diyos na maging maluwag sa puso natin ang pagbibigay. Kaya naman ang Diyos, kaya naman ng Diyos na ibalik sa atin ang lahat ng biyaya upang magkaroon tayo ng sapat sa ating pangangailangan at may masagana pa tayong naibabahagi sa iba. Kaya ang iba ay dapat makinabang sa kasaganaan na ibibigay sa atin ng Diyos. Noong si Pedro at Pablo ay nag-usap sa kanilang misyon, nagkasundo sila na si Pedro ay pupunta sa mga Hudyo at si Pablo sa mga Hentil, ang mga hindi Hudyo. Pero nagkasundo sila na magtulungan para sa mahihirap. Kaya si Pablo ay nagdadala ng tulong para sa mga mahihirap sa kanyang paglalakbay. Sa mga Kristiyano sa Judea, nagsimula ang magandang balita. Kaya ang mga naging Kristiyano sa Asia at sa Europa ay nakinabang sa mga taga-Judea. Ngayong ang mga taga-Judea ay nahihirapan dahil sa taggutom na dumating sa lugar nila. Hinihikayat ni Pablo ang mga Kristiyano sa Asia at Europa na maging mapagbigay sa kanila. Ang pagbigay ng material na tulong sa iba ay tanda ng malalim na pagtitiwala sa Diyos. Hindi pababayaan ng Diyos ang mga matulungin. Sa bagay, ang lahat ng bagay ay galing naman sa Diyos. Kaya kaya niyang pasaganain tayo sa lahat ng biyaya upang masagana din tayong makibahagi sa iba. Kaya anong meron tayo ay hindi lang para sa atin. Ang biyaya ng Diyos ay para sa lahat. Ginagamit lang tayo na daluyan ng biyaya ng Diyos kung tayo ay nagbabahagi sa iba. Ito ang pagbasa natin ngayon dahil sa ngayong araw ay ang paggunita kay San Lorenzo, isang diakono sa simbahan sa Roma, na siyang
tagapag-ingat yaman ng simbahan. Hindi siya agad pinatay ng mga Romano kasi umaasa silang dalhin niya sa kanila ang mga kayamanan ng simbahan. Dumating si Lorenzo na dala-dala ang mga mahihirap at sinabi niya na iyan ang kayamanan ng simbahan. Pinatay nila si Lorenzo na sinunog sa apoy. Buksan mo, Panginoon, ang aming puso upang kami ay maging generous na magbahagi ng anumang yaman na mayroon kami. Ang lahat ng biyaya ay galing sa iyo at ginawa mo kaming mga katiwala ng iyong biyaya para sa lahat.